Minsan sa relasyon, hindi mo alam kung kailan darating ang problema. Minsan yung naisip mong solusyon na akala mo, ayun pala ang mas lalong magpapasira sa inyo. Pero ang sarap balikan ng panahon. Masaya pa kayo. Tanggap ako! Kala ko naman eh. Basic naman. Ito naman. Galing mo naman talaga. Kaya pinili mo ako eh. Ito yung sa'yo ako. Pero simulan natin. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Yes, kami. Sabi ka sa pero naman po sana. Okay. May mga dapat ba akong payment eh? Yung iba po sir, ang going pa lang po, ang checking pa lang po. So, ibibigay ko na lang po sa inyo kapag Peter ka muna po. Okay. Wait ka na lang. Okay po sir. Thank you sir. Oh, maglilinis ka pala. Sipag mo naman. Siyempre naman ha. Ito naman. Nga pala. Kaso mo na kami. Maaga kasi natapos yung pinapagawa sa amin, tsaka maaga rin kami pinauwi. Kaya sige. Mabuti naman. Nga pala. Sabihin sa'yo. Ano yun? Ilang buwan na akong hindi nagtatrabaho. Eh kasi yung pinapaya ko ng ano, yung isang buwan, na-bankrupt. Kaya umalis na ako. Tsaka gusto ko sanang maghanap ng trabaho. Eh ayoko nang maging public sale. O saan ka mag-a-apply? Baka may alam ka dyan. Sakto, hiring sa amin. Oh, What if mag-apply ka? Oh, Parang wala. kasama na tayo. doon na lang. O, i-ready mo na lang yung mga kailangan na requirements. Kasi kasuhin mo na agad. Sige. Oras na pala. Naalala ko, mag-a-apply pala siya ng trabaho. Uy, gising na. Anong oras na mag-a-apply ka pa ng trabaho? Umayaw ka na dyan. Ngayon ka na, mag-ayos ka na. Mag-a-apply ka pa. Sige na, mag-ayos na. Uy, anong oras na? 7:30 na. 8 lang yung interview mo. Okay Malilate yan. ka. Malapit na. Tapos sa office na rin tayo mag-almusal kasi hindi na ako nakapag-prepare. Sige yan. Ito na. O mag-iingat ka, diretso na ako sa work. Ayun na yan. Saan ka rin dito yung apply? Ay, may aplikante pa ata. Pero mag-apply kayo, sir. Pero kung yung pila natin, para sa mga mag-apply. Tapos, maghintay na lang po kayo na tawagin po kayo. Thank you po. Ang ganda talaga. Thank you po. Next coming. Next applicant po, Miss Jane. Pasok po lang po tayo. Sit down. Thank you.
po, sir. Hindi na siya bibigyan. Hindi take up po. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Please be seated. I'm gonna check your filters. Okay po, sir. So, kasal ka ni pala? Yes po, sir. I thought you are single. Dito po nagtatrabaho na sa ako, sir. Ah, okay. Maganda pala eh. So, do you have an experience? Yes po, sir. Sa tingin mo, ano yung may itutulong mo sa kumpanya? Ay, sir. Napakadami. I can work under pressure, sir. Okay. And pagkatiwalaan, ay naman ang gusto niya, sir. Siyempre, lahat naman ng nagiging tauhan dito is dapat na pagkakatiwalaan at mapursige sa buhay. And mabait, sir. Then, based din sa inyong resume, ay matagal din ang inyong experience sa pinanggalingan ng trabaho. Yes po, sir. Okay. Dahil dyan, you're hired. You will start tomorrow. Thank you, sir. Naman, natanggap ako sa trabaho. Pabalita ko kay Sophie to. Oh, Han. Aga mo ata. Di ba alam mo naman 5 p.m. lang yung out ko? Ay, oo nga pala. O, kamusta yung interview mo? Yun na nga. Bakit? Natanggap ako! Ay, kala ko naman eh. Basic na nun. Ito naman. Galing mo naman talaga. Ako pa. Kaya pinili mo ako eh. May kayo sa'yo ako. Ano ba yan? Di ka pa ayos mag-ano ng polo mo. Ay, saan yan? Okay na yan, tara na. Ay, break time na pala. Punta ako muna ng mga workers ko. Oh, break time na pala. Tara, mag-break time na tayo. Hello everyone. Kamusta yung lunch break niyo? Ito, may waiting sa grab namin. Kinuha lang po ni Marie. Bakit po pala sir? I-announce ko lang na magkakaroon tayo ng small celebration mamayang gabi. Para sa, alam niyo naman, medyo tumaas ang ating sales kaya we need to celebrate para naman maging maganda yung ating mga pagsasama. Okay ba yan? So, see you later. At walang malilate. See you, sir. Sir, see you po. Thank you po. Hi guys, this is our small celebration. Let's party and enjoy the night. Boss, uwi na po kami. Thank you po. Boss, nauna na rin po kami. Boss, thank you, boss. Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Meeting adjourned. Hi, Lucas. Hey, bad sir.
Do you know that I want to know you more? Let's hang out. Why, sir? Para lang tuloy kita makilala. Siyempre, lahat ng mga employee ko, kilala ko na sila ng lubusan. So, ikaw gusto kitang makilala ng lubusan. Labas tayo. Kain lang, ganun. Sige po, sir. Kaya Okay. sir? Mamaya. Antayin kita mamaya after our Sasama ko working sa hours. Sige na, walang problema. Sige, sir. Kaya po. Ingat, sir. Sige. Alam mo ba, inaya ni Sir Vincent sila Lucas tsaka si James na maglibot kahapon. Bakit daw? Di ko alam, pero tayo, yung mga bagong hire tayo dito, hindi naman tayo inaaya ng ganun. Kaya minsan, nararamdaman ko si Sir Vincent, oo, feeling ko ganun siya. Pero kaibigan ko siya kaso hindi siya umaamin sa akin na kung ano ba yung kasarian May niya. iwasan mag-isip Oo. dahil dami natin sa trabaho, tapos mga Parang, kailangan lang. oo. Parang ganun nga, feeling ko tuloy, bakla siya, ganun. Sino ba inaya niya? Si James, tsaka si Lucas. Oh, kanina ka ba dyan? Darating ko lang din. Ano ba yun? Kukunin ko lang sana yung pinapa-follow up ni Sir na pinrin. Ayun na sinasabi ko na, pero pinapaprint ko yung naantay mo namin eh. Wala po eh. Ala ko pa. Wala po. Hintay ko na rin. Sige. Sige. Ito na ba yung sa akin kumain? Hindi muna. Bakit? May kukwento sana ako sa'yo eh. Ano yan? Narinig ko kasi sila Maring nagkukwentuhan kanina. Eh di ba nga inaya ka ni Sir kahapon na lumabas? Tapos yun nga, iniisip kasi nila, bakla si Sir. Kasi nga, sa lahat ng employee dito, ikaw lang yung inaaya nila. Hindi lalaki, hindi ko naniniwala doon. Napaisip tuloy ako kung wala ba si Sir. Oh, ano yung pinagkikwentuhan niyo? Sir, narinig kasi na usap-usapan. Yung sa paglabas natin kahapon. Ay, yung usapan ba na yun? Ako, sir. Yung usapan na yun, Sophie, is, ano lang yun, para makilala ko na siya ng lubusan. Siyempre, kayo mga employee ko, kilala ko na kayo ng masinsinan. So siya, niyaya ko lang upang, alam mo na, yung usapang para magkakilandanan lang. Kumbaga, magkaibigan, gano'n. Ganun po ba, Sir? Yes. Kaya huwag ka na nag-iisip na kung ano na dyan. Sige po. Oh, paano ba yung mga anak? Madami pa akong gagawin. Sige po, sige po. Sige, sir. Ingat po. Alam na. Diba? Kinigilala lang tayo, boss. Nagtataka lang kasi talaga sila. Alam mo naman, bago ako pag-iismisan talaga ako. Baka akala kasi nila may gusto sa'yo si Sir. Pakay ko naman sa kanila. Ano ba itong nararamdaman ko? Ano ba itong naiisip ko? Bakit parang nagkakagusto na ako sa lalaki? Bakit parang nagkakagusto na ako sa lalaki na yun? Ay, Vincent. Hindi pwede mangyari ito. Ano ba gagawin ko? Maglinis naman ako ng kwarto.
Bale. Labas ulit tayo mamaya. Coffee shop lang. Kaya nyo mamaya, boss. Mamaya na rin pag-out natin. At sasama ko si James sa boss. Sige, sama mo lang. Basta, mamaya. Hintay ko kayo sa labas. Sabi-sabi na tayo pumunta mo. Kasi lang, boss. Sige, mamaya na lang. Napapadala sa boss. Ano, kailangan ko lang mag-isip-isip pa kung may mga kasama. Sige, boss. Sige, mauna na ako. Salamat, boss. Mamaya na. Ingat. Hello, Han. Nga pala, hindi na ako sa'yo sasabay umuwi. Nagaya si Sir Vincent eh. Magko-coffee daw ako. 3:30 lang ba uwi? Sige yan. Ingat ka. Text mo na lang ako. Sige. Ingat. Bye-bye. Oh, ang aga mo yata. Maaga kang pinalabas ni boss eh. Kumain ka na ba? Hindi pa. O sige, magpahinga ka lang dyan. May inaayos lang naman ako. Bakit? Ano ba yan? Kasi, kinakapos kasi tayo nitong nakaraan. Di ba yung nakuha mong back pay, 15,000 lang. Tapos maliit lang din yung sinasahod ko. Tapos di ba nag-loan pa tayo nung pinasal tayo. Tapos iba pa yung mga gastusin natin dito, yung renta sa bahay, yung pagkain, yung tubig, kuryente, yung pamasahe pa pag pumapasok. Kaya talagang kinakapos tayo. Pero yan, gagawa ko ng paraan. Siguro extra ako para may pangdagdag na gastusin tayo dalawa. O sige, tutulungan na lang din kita. Hanap din ako ng diskarte para matulungan Sige, kita. tayong dalawa lang din naman magtutulungan dito. Salamat ha. Sige, papahinga na ako. Medyo O sige, upot ako. magpahinga ka lang. Daming problema. Ganito pala ang buhay ng may asawa. Pero paano gagawa ng paraan? Alam ko na, si boss nga pala. May business siya. Baka pwede kang extra dun. Pandagdag din ng gastusin namin. Baka yun na lang. Nga pala, boss. Gusto ko sana mag-extra sa business mo, boss. Medyo nagigipit pa ako, boss. Mas magkano ba kailangan mo? 10,000, boss. Sige, mahiramin na lang kita. Huwag ka nang mexa sa business ko. Baka hindi ka makapag-perform ng maayos dito sa company. Tayo pa'y malabot. Hindi, boss. Hindi, mahiramin na lang kita. Basta mamaya, iabot ko sa'yo bago mag-out. Sige, boss. Salamat, boss. Huwag ka nang mahiya. Sige, boss. Basta Pasensya na, boss. tutulungan kita. Basta pag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Pag may itutulong naman ako, tutulungan kita. Basta kaya ko. Sige, Sige. mamaya na lang, iabot ko sa'yo yung pera. Sige, boss. Salamat, boss. Pasensya na talaga. Sige, okay lang. Naiintindihan ko na. Sige na. Balik, trabaho na tayo. Thank you, boss. Sige. Hala, alas 7 na pala. Lilate na ako sa work. Tatawagan ko ba siya? Hindi ko alam kung tatawagan ko ba siya. Hindi. Pero kailangan ko naman sabihin sa kanya itong nararamdaman. Hindi ko alam kung matatanggap niya ba ito or hindi, pero susubukan ko pa din. Bahala na siguro. Pero dapat nila talaga itong malaman. Hello, Lucas. Hello, sir. Pwede pa tayo magkita mamaya? Sige po, sir. Mamaya po. Importante lang. Gusto ko sana yung tayong dalawa lang. Oo, dun sa may coffee shop. Basta tayong dalawa lang ha. Oo, importante lang talaga to. Okay, sir.
Sige, sige. Bye-bye. Lang. Parang napaka-importante ng sasabihin ni Sir. Tingnan mo sila, hindi napansin na. Baka mamaya may kakaiba na may something na sa kanilang dalawa. Magkaroon OA, te. Bumalik ka na nga sa trabaho, marami pa tayong gagawin kung ano-ano kasing inaatupag mo eh. Eh, totoo naman kasi sinasabi ko, baka mamaya may something na sa kanilang dalawa. Ay, Pabalik nako. na nga ako. Oo, ang tagal naman ni Sophie. Alas 5 na. Siya yung nagyayang pumunta dito sa bahay. Kaya nga, di ko ba alam saan Nasaan pa punta yun. At saka ano ba yung pag-uusapan natin? Di ko nga rin alam, basta sabi niya pupunta lang daw siya dito eh. Sige, antayin na natin. Di baka mamaya ano eh. Oo, ayun na pala siya. Ang tagal mo. Saan ka galing? Ang tagal mo. Saan ka galing, te? Oo. Saan ka ba galing? Ikaw yung nag-aya, tapos ikaw yung Ay late. nga, na-traffic kasi ko eh. Ano ba yung sasabihin mo? Oh, wait lang. Bago ka magsabi ng ganyan, kumain ka muna. Minom ka muna din. Saktong-sakto yung pagpunta mo dito. May libreng juice ka pa at tinapay. Ano ba yung sasabihin mo? Yun na nga, te. Kasi, may problema kasi ko ngayon eh. Ihingi sana ako ng advice sa inyo. Huwag lang pera Wala kami nun. Di naman pera, te. Alam ko naman yun. Ayun. Pero Ano yun? eto na nga, kasi nga, ganitong nakaraan kasi, nagiging cold na sa akin si Lucas eh. Hindi na rin siya madalas sumasabay sa akin pa uwi. Tapos, pag hindi na rin niya ako pinakamusta. Parang wala na kami masyadong communication itong nakaraan. Ay, di ba sabi ko nga sa'yo, parang napapansin ko silang dalawa ni Sir. Parang si Sir kasi bumibigay na, pero sabi mo naman, hindi. Oo, hindi kasi halata sa kanya. Iba, pinag-uusapan na natin yun. Eh si Sir naman, si Vincent, kaibigan ko talaga yun, nakakapag-usap naman kami. Kaso syempre, di ko naman alam yung personality niya. Syempre, alam ko, kilala ko siya lalaki, pero parang napapansin ko, ganun din siya. Tsaka si Lucas, sabi ko sa'yo, investigahan mo na yan, kung panay ganyan lang din naman yung ginagawa sa'yo. Pero Baka mas mamaya, maganda, kausapin mo mismo si Lucas, te. pero kung hindi mo kaya, investigahan mo muna bago mo control sa'yo. Eh di pag nahuli mo, wala yan muna. Sige, gagawin ko yan. Gusto ko na kasi talagang malaman kung bakit magbabago siya sa akin eh. O, yun lang. Ngayon pa lang, ilang buwan pa lang kayong kinakasal, ganyan na. Paano kung nagkaanak kayo? Kaya imbestigahan mo na kung ako sa'yo. Salamat ah. O kumain muna tayo. Magpanay, lungkot-lungkot yung inaano mo. Magpunta ka dito, kala naman namin may chika kang ano dyan. Wala ko ba naman pera, kailangan mo, wala kami nun. Gising na. Anong oras na? Oo. Anong oras na? Gising na. 6:30 pa lang nga. 8 pa ipasok. Eh, mauna na ako pumasok kasi maraming pinapagawa si boss. Ba't kaaga mo naman papasok? Marami na kasi pinapagawa. Kailangan agad-agarin. Ilalagnat din kasi ako ngayon eh. O sige, magpahinga ka na lang din. Papasok na ako. O sige, ingat ka. Okay, bye-bye. Bye-bye. Sama talaga ng pakiramdam ko. Pero teka, ba't kaya kaaga niya pumasok? 8 pa naman yung pasok namin, pero bakit parang ang aga-aga niya pumasok? Dati naman, di naman kami nirarush ng boss namin eh. Tapos kagabi, iba pa yung password niya nung inopen ko.
Eh di naman nagpapalit ng password yun. Parang may napapansin talaga ako. Parang nagbabago na talaga siya. Parang may tinatago talaga siya sa akin. Sundan ko kaya siya. Para malaman ko rin yung totoo. Kaysa nag-iisip ako ng ganito. Tayo ka. Sana mali itong hinala ko. Sana mali rin yung sinasabi sa akin ni Marie. Sana hindi siya naglolo. Sa office din pala siya papunta eh. Baka mali talaga yung hinala ko. Babe? Magyaki? Papaliwanag ako. Dapat paliwanag ka? Oh! Ano mo to? Tao mo yan! Bakit? Ayoko! Kakadiri ka! Si Sir Vincent pa talaga? Papaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag eh! Nakita ko na lahat ng dapat ko makita! Kaya pala lagi na lang. Lagi ka na lang maaga pumapasok. Ilang buwan pa lang tayong kasal, Lucas. Ba't ganyan na? Ano nangyari sa'yo? Ano, may nangyari na ba sa inyo? Wala. Anong wala? Tingin mo maniniwala ako na wala nangyari sa inyo? Ano, may nangyari na ba? Pinipirahan ko lang si boss. Palusot yan. Pera! Napakadaling gawa ng paraan yan, Lucas. Bakit kailangan patulan mo pa si Sir Vincent? Ano, magpaliwanag ka? Iiwan na kita. Magpapaliwanag ako. Huwag ka na magpaliwanag. Aalis na ako. Ba't hindi siya nag-reply? Bakit walang mga message? Bakit walang message galing sa kanya? Tuloy niya na ba akong kinalimutan? Please, mag-reply ka naman. Tawagan ko nga siya. Bakit walang sumasagot? Ano gagawin ko? Kasi ka nga. Bakit wala? Bakit ayaw? Tuloy niyo na ba akong pinalimutan? Bakit ang hirap? Ang hirap magmahal. Oh, kamusta ka na? Ito. Sino ba naman din yung magiging okay? Ba't ba nagtanong pa ako? Siyempre, wala tayong magagawa sa sitwasyon ako. Hindi ka na, huwag mong sisisihin yung sarili mo, pero may mali ka din naman sa nangyari. Kaso, bilang kaibigan mo at bilang naging boss kita, dadamayan kita sa mga nangyayari sa'yo. Pero sana, matauhan ka kung ano yung nagawa mong pagkakamali. Kasi hindi lang naman ikaw yung nasira at nasaktan. Nasira din yung kasisimula pa lang o nagsisimula pa lang bumuo ng pamilya nila. Alam ko naman yun.
Pero talaga naging tanga ako sa part na nagmahal ako naman at pinilit ko kahit na alam ko may pamilya na yung tao. Pero wala talaga ako magagawa. Inahan ko talaga siya at mahal ko talaga siya. Ipag-pray na lang din natin na sana maayos pa yung dalawa dahil katulad niyan, kakakasal lang. Tapos bumubuo pa lang ng pamilya pero alam nangyari, parang nasira agad sila. Pero hindi ko naman sinabing ikaw yung may kasalanan kasi hindi lang naman din ikaw yung involved sa naging problema na to. Nakakapagsisi lang. Dahil mas nakasira ako ng pamilya, mas nasira ko pa yung buhay ko. Oo nga, simula nung mabalitaan namin na nahuli niya kayo, wala na. Nag-resign silang dalawa. Ikaw hindi ka na nagparamdam, tapos para kaming nahihiwagaan kung ano yung nangyayari sa inyong tatlo. Kasi sila talagang hindi na namin totally makontak. Gusto ko muna kasi mag-isip-isip kung ano ba talaga yung ginawa ko sa buhay ko yung nakaraan. Ito ba talaga kung dapat ba talagang ginawa ko yun? Tayong magkaibigan lang, saktan mo lang mo, hayaan mo lang munang masaktan yung damdamin mo. Umiyak ka lang ng umiyak, tapos bumangon ka ulit, tapos magbagong buhay ka na. Parang pagsisihan mo yung mga nagawa mo. Kasi hindi naman tayo uusad hanggat hindi natin nahihil yung mga sarili natin sa mga bagay na mali natin nagawa. Tama, may point ka. Siguro hanapin ko muna rin yung sarili ko. Hanapin ko muna kung ano ba talaga yung dapat kong gawin. Kung sino ba talaga ako. At kung kanino ako nararapan. Tama, hanapin mo yung sarili mo. Ano ka ba talaga? Kung lalaki ka ba? Kung lalaki ba yung gusto mo? O may part na babae yung gusto mo? O parang natamaan ka lang talaga dun sa lalaki na yun. Kaya ka naging ganyan. Kasi hindi iyan yung Vincent na nakilala ko at naging kaibigan ko eh. Tapos naging boss ko pa. Diba hindi nga tayo nagpapahalata sa office na parang magka-close tayo kasi nga gusto ko, respetuhin ka namin kasi mas mataas ka sa amin. Pasensya na kung pati kayo nadamay ko. Okay lang yun, hindi naman talaga kami nadamay, concern lang din naman kami kasi syempre kahit papano, parang iisang pamilya na din tayo sa office eh. Maraming salamat talaga. Maraming salamat dahil nandiyan kayo, nagbibigay ng suporta at